in Azam City. You're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. Okay, atong hinabin si Consel Digis Rizo. May labot sa ongoing selection process magtungkol sa kisa game mapiling IPMR. So sa naskutan Consel, kumusta na? Yes, maayong adlaw kanatong tanan, especially sa ato ang mga media, social media outlet nga naa karon sa ato ang hawanan sa session hall para ato ang gidiscuss kay ganina kay during the NCIP matters gipangutana ko kung unsa nay update regarding sa ato ang selection process. Okay, isip inyong vice chairman sa Indigenous Peoples Committee, ang ato ang chairman gidaan na formerly is si Konsehal Relinda Bation. Now na-expire na iyang term effective July 3. So pagkakaroon na agyud tay bakante sa posisyon nga IPMR or the Indigenous Peoples Mandatory Representative. Now naay tay guidelines ana ang NCIP, nagpagawa silang guidelines nga dapat tay kuno before mag-expire unta ang term ni Konsehal Relinda Bation, January pa lang, 6 months before siya mo expire o mahuman iyang term sa iyang 3 years nga term, dapat nakahimo na siya og selection process kung kinsay prospective or possible candidates nga mopuli sa iyang posisyon for another round of one term, depende na sa guidelines sa NCIP. But nahitabo nga wala yun nakakandak og selection process si Konsehal Relinda Bation mo nang nag-uol kay ta basig ma-technical ta nga wala ay bakante gihapon ang ato ang seat or ang posisyon isip sa IPMR mo nang the mayor through the letter of kaning Konsehal Relinda Bation nga nangayo siya og kanang namang gutay consultation ordinance ngayon siya pagtugot kung pwede na ba makakandak sa selection process officially. So with the request sa ato ang chieftain na si Relinda Bation na approve niaging September 17 ang resolution nga okay na pwede na makaproceed ang selection process para kinsay sunod nga IPMR. Now si NCIP nagay guidelines sa anang gipagawas nga mauni ang mga pamaagi unsaon maka kita og kinsay ipuli sa ato ang bag-o nga IPMR. So with that, si NCIP na ang maghatag og guide kung iya na bang ipatawag ang tanan natong 5 ancestral barangays including na sa sila federation. Ang kining 5 ancestral barangays naa sila ginatawag nga federation nga ginsilibang labo, which means nga dili lang labo nga barangay kundi katong mga barangay nga ancestral barangay nga giagian sa Labo River. Sumo nang ginsilibang labo. Now, gikandak ni siya sa 5 federation kini na sila ang magsabot-sabot unsay mga requirements, qualifications, none of that is qualifications, unsay mga gikinahanglan nga mga qualities of the next IPMR. Sa role ana sa NCIP sa guidelines ana, they were going to have a consensus building. Sa consensus building, magsabot-sabot na sila ipagawas nga mga listahan nga kinsa tong mga prospective possible candidates. Naapod sa balaod nga the LGU could also interview at least 3 ka mga possible candidates kung kinsa gyud ang mosunod nga IPMR. So with that, after the consensus building, the LGU will going to recommend sa atong tribe 5 ka tribe sa federation nga mauni ang amoang napilian as part of our recommendation kung kinsa iyo ang angayan nga ipuli being your representative. Now si federation pud sa mga subanan tribe
sila pod ang mo identify after pod nag-consult sila sa consensus building kung jay ba tong gi-recommend, kung okay ra ba nilang gi-recommend, kung naapod sila ilain asa sa gi-recommend. So it will be of course the buok tribal, Subanon tribe community ang mo decide final. Sila ang final decision on who will be the next IPMR. After they come out with a name, probably the COC or certificate of kaning confirmation nga mo gikan gyud nila and then approved by the region as well as the province nga mao na gini siya, and then probably kung naatay gihatag nga timeline, maybe the next year na natay bag-o nga IPMR representative. Kaya we have to undergo magunangmang sa bilaod nga 6 months before dapat na terminate ang last term ni Consigliere Relinda na natay ipuli. But because wala to nahitabo, we have to get another 6 months to really come up with the next IPMR representative. So, kato nga 6 months before unta, isa to nga trabaho kang Consigliere Relinda unta so to. ulam ni niya bata. They told us nga nag-undergo na siya selection process, but when we check with the records, kinahanglan gyud kay written nga request to request nga i-approve na or tagaan na kag pagtugot sa ato our consultative ordinance nga pwede na ka makakandak ana, which is wala to nahimo. Although we heard during her report nga nag-undergo na siya selection process, pero di ay importante ang written request for that para atong ma-furnish ato ang ma-submit na sa NCIP province ug sa region for the possible paggiya dapod nila sa NCIP unsaon pag-selection process. Kay ang maghimo gid ay sa selection process si Chieftain Relinda Bation or the Subanon tribe itself. Si NCIP province ra ang mo-guide kung saon ni siya pagkandak sa maong selection process, which is wala to nahitabo within January to June nga period nga gihatag sa balaod. How about sa update sa Tres Kusina? Yeah, sa press kusina po nga update, mo ni siya ang mga pamaagi gyud ay kay I think this is the first time kay during the pagpatawag na mo sa community, this was kuno the first time nga gipatawag sila sa kadugay na kuno daghan naghimo din og mga improvements ug mga structure sa ato ang ancestral domain, mga AD nato kanon pa sila nakasuway. So mao ni ang nahitabo naamang gud sa balaod nga before ka magtukod og mga buildings, structures din na sa ancestral domain na ay ginatawag og EPRA law. Nga sa EPRA law ingon nga dapat na ay free prior informed consent or FPIC nga gilangkop og 12 ka mga stages or levels. So nasayop ang wala sila naka-undergo FPIC mo nang nagtukod sila dito og structure. Only to find out nga dili sila ala the moment nga pagkuha na nila og building permit sa syudad. Nangita sa syudad og FPIC dili ka present si Press Kusina. Mo nang balik na pud sa uno. So, gikandak ni adtong September 16 ang first community assembly. Dito gitakol sa NCIP province unsay mga buluhaton, unsay mga katungod, unsay mga responsibilities sa tibok Subanon regarding their ancestral domain. Now the second round is the second community assembly. Dito na pod gipagawas ang mga proposal ni Press Kusina, unsay mga economic opportunities, unsay mga royalties kay buot hunahunaon suma total wala di ay pwede nga maka-construct og building dinha sa ancestral domain kung dili na pananghid, kung di ka makapananghid sa mga tag-iyaan na, which is the Subanon community. Wala siyang balay. Ang imong balay, tag-iyaan ang Subanon community. Wala bisan kinsang mukalit og sulod sa balay, muangkon og isa ka lawak, then dito siya matulog, dito siya mahigda, dito siya mupuyo. Ang himuon dahil nimo, kining balay, which is ang ancestral domain, manuktok ka, mananghid nga okay ra ba makasulod mi dinha or dili. Kung dili ka pasulod, pasubot, di gyud ka kasulod. So kanang na mga palit din ha sa ancestral domain na ipalit, nagbinalagyaay ang ancestral domain law o kining EPRA law niingon di ay nga wararan sila garenta. Wa gyud kuno mo gawas ana nga titulo nga ikaw na bag-ong nakapalit, ikaw na tagiya as long as ang ancestral domain is given and protected by the law para ra gyud na sa mga Subanon for the next generation and generations to come. Wala ay makatagiya din ha kundi mga Subanon. No private property, no private individual nga pwede makakuha og title out of the
ancestral domain. Nobody except the Subanon. So, kung nanatay na construct dira nga building, ang hutubuan na nagrent ra na sila forever. Munang sa second community assembly, dito gidiscuss asa ni padulong ang rental sa Press Kusina kung ma-approve sila. Unsay mga economic opportunities like patrabahoon ba to mga Subanon nga nagpuyo sa 5 ancestral barangay, unsay mga benefit nila as empleyado, unsay mga himuon nga mitigating circumstances nga dili maapektuhan ang environmental o mga kani ecotourism nga mga policies nato dito. So, suma total, di ka magtaka og sulod sa mga Subanon or ancestral domain kung dili ka mananghid sa Masubanon community sa 5 ka ancestral barangay. Bisag mayor, bisag napatay project din na, bisag congressman, bisag pag-governor, dili pwede makahimo din og mga improvement, mga zipline, mga tower, sky in the palace, mga widening sa road, nindot nga dalan kung dili mananghid sa mga Subanon community through FPIC or the Free Prior Informed Consent. Mo na wala na protektahe o wala na implement the previous nga administration. Murag ang among arang administration ang ning patch up sa tanan nga mga loopholes o mga mistakes sa una nang natingalat ang ano na naman lagi na sila dinha because katong nga time dili kaay sila lenient ra sila sa ang pag-implement sa mga balaod. Unang luoy ka itong mga Subanon, wala nila na feel nga protektahan sila sa LGU, wala nila na feel nga na ay LGU o gobyerno nga motabang nila. Kay the first place, wala sila kabalo nga mo din na ilahang mga katungod. Wala po sila kabalo nga ilaha day na. Wala po sila kabalo nga kung mumaligya ta, wala gyud di ay mugawas nga titulo nga mo adto sa nakapalit. Sila rin day gihapon ang tag-iya. Nakikita lamang kinikonsehal nga ako ang asenso sa administration. Dunay dakong pagbati alang sa mga indigenous people, labi na sa mga Subano din sa syudad. Yes, madako man ka o magamay nga sektor sa ato ang katilingban, ang asenso o Zamis administration na agad pirmi magprotektar sa imong katungod. Maduol man nagmalayo mo na sila lipay kaayo nga magsug-on sa kalayo ilahang lugar giatuon din nato atong gipasabot kanila nga mao niyo mga katungod. Mao ni inyong pwede nga mag-gain out of it na ay mga livelihood natay mga kausaban nga among giprotektahan ug among yung make sure nga inyong matagamtaman. Kay ana namo kapalangga ang atong tanang sektor mo nang giingon namo nga kung mo asenso man ning Usamis walay mabiyaan, dapat dungan tanan kung naa magibiyaan balikan gyud nato kay dili pwede nga mabiyaan sila kung way mo asenso kung naay kuan naay mabilin dapat kitang tanan mo nang pamaagi na mo nga we could reach as far bisa pag unsa na kagamay nga community unsa na kadako in the moment nga may nahanglan sila sa regulatory power sa LGU may nahanglan sa tabang sa LGU sa pagproteksyon sa ilang mga katungod naata nila gyud wa di nang nato sila pasagdaan in ana ka importante para ni Mayor Indi og sa tibok asenso administration ang ilahang mga tagsa-tagsa ka mga katungod. Mo nang pasalamaton gyud ta kay si Mayor Indi itself really wanted to have focus regarding sa unsa nay mga update sa atong ginahimo karon nga mga free prior informed consent. But pasabot nothing is left unnoticed para ni Mayor. Every detail amo gyud ang report ni Mayor unsay mga opinion, unsay mga reactions, unsay mga kuan sa mga Subanon, unsay ilang mga gikan sa ilahang dughan kaaligot-got mga redress and grievances amo ginang apilon o kaning paminaw para among mapadangat ni Mayor para si Mayor pod makabaloon say pwede niya matabang sa ato ang mga Subanon community nga nagpuyo sa atong ancestral barangays sa atong syudad. Gipahigayon ang meeting nitong September 18. 16 is the first community assembly, then 18 is the second community assembly. Sunod ani is their consensus building. Si consensus building kining elder sa 5 ka tribo magkandak sila og unsay pamaagi kung saan pag-come up sa next IPMR. It could be majority or it could be unanimous. Appeal na sa consensus building. I think sa ilahang naandan sa kulturanhong Subanon, normally unanimous gyud na sila. Kung naa gani kay isa ka kandidato nga imong i-present as a candidate tapos nay isa mo object, di na siya ma-approve. Kung naaging kay isa ka kandidato nga another possible candidate niya, tanan way mo object, he is qualified to be the next IPMR. Si LGU pod, naapod siya katungod,
for the tulo nga pwede niyang pilian. Kining tulo iyan nga undergo og mga panel discussion, interviews, o personal interviews, and then we will come up with a recommendation para sa tribo ilahapong madiskasan kung kining gi-recommend ni LGU ang ayan ba ni nga mosunod nga IPMR. So inana ang naa sa guidelines which is guided na sa province nga NCIP nga mga personnel through Administrator PD Emily Silva. Doon na natin possible nga mapulit. Naa sila na nakita siguro pero it's between the ancestral barangay leaders and elders. So they could come up with the solution come October 18. So with that, taas magyud kay ang proseso sa selection process. Dili lang from there. We will again conduct another round of panel interviews and background checks. So ginahatag lagi sa balaod natin 6 months to do that. So probably we wish and hope nga by the next year bago na ato ang IPMR representative after the selection. Sa press ko sa na unsay Yes. gipasalin nga to sa atong IP. Yes, of course, part sa community assembly adtong September 18, usa sa ilahang manggipang offer is the economic opportunities nga dapat na ay mga representative ang 5 ka barangay, especially sa mga batanon. Kay normally manggod gi-question ko dito nga, ma'am, okay rin ninyo magharm og mga subanot pagka dili sila equipped sa knowledge kung in terms sa operations sa inyong establishment. Press Cocina delightfully kanabitang answer in positive way nga. Ma'am, wala may problema sa mga subanon. Bahala wa pa sila yung mga trainings. Kay kami na mismo ang conduct sa mga trainings. Kami na ang kuan nila, hound nila to be a good kanang waiters, housekeepers, mga ana for a very good kanang employment relationship. Subot pa sabot ila pang i-train before i-hire. So that's good. Isang kinahanglan nga stricto sa qualification kay sila na mismo ang train sa atong mga subanon. So it's really a very good welcoming. We are not saying we are against the kanabit ng development of the city. Anti-development yun ng syudad kay dili sa gusto mo asenso ang ato ang mga subanon. No. In fact, we're helping our future investor nga inanion di ay plastar gyud di ay dapat inanion para sa sunod amo invest protected ang subanon o everything is kanang smooth sailing. Walay mo babag kung amo lang ning himuon mo nang gi-encourage gyud ni mayor nga for those who are interested to really invest in a property wherein dili regular, dili common, which is ancestral domain, there are few guidelines to be followed para makakandakta. All para mo improve atong tourism activity, atong economic activity, ug tanan nga mga improvement ka atong gintroduce sa atong subanan ancestral domain ato ang mapalapdan. Sa Press Cocina, itong mga existing na mga dito katong mga businesses o mga buildings, ito may mga nila. Yes, ang action gyud nato ana is that they have to undergo ato gyud ipa-undergo si FPIC si Press Cocina nganon di man nato ipa-undergo ang other nga nanay existing din ha. Ang nakalain, ang diferensya lang mang yun is si Press Cocina is a commercial establishment. Ang dito po nakita na mo is purely residential in nature, kanang wala gyud nila gi-operate as commercial. So naatay other treatment for that. Unsaon nato po na pag-treat through FPIC gihapon, free prior informed consent. Gilahi lang gyud ang treatment nato sa Press Cocina because commercial man gyud iyang function. So naay guidelines pa na for that. Again, ang atong giprotektahan not just the subaning culture but also the environmental as well as sa mga hazard kay future. Although we are blessed kay wa kay tay calamity sa Misamis Occidental sa Ozamis, but we are actually making it as a long term. What if nay mahitabo? So natay mga mitigating circumstances ug mga mitigating projects nga atong ipa-introduce mo po nag-i-appeal dito sa Second Community Assembly kung sige pang offer ni Press Cocina to mitigate kung naamang ganing mga hazard sa environment nga mahitabo. So daghan siyang ipasulod puhon sa iyang i-propose nga apilo nato sa resolution of no consent or resolution of consent. So mo ni mga provisions, and after that there will be a MOA between the Press Cocina, the Subaning Culture and the LGU of Ozamis. So taas-taas
Mo na ko yung ganong taas gid siya. Muminsay na siguro konsehal sa alang sa mga katawhan. Yes. Ang ako lang yung misahe, isip inyong konsehal nga naningkamot po sa ato ang mga indigenous peoples community nga ato gyud ipa-feel sa ato ang mga subaning culture. Kay mao gini ato ang kanununuan. The only way to preserve their culture, ang atong mga gikanan nga mga tribo is that to protect them. We cannot preserve them if we're going to exploit them. We have to protect them atong i-follow kung unsay nakapatik sa EPRA law, the Indigenous Peoples Resource Act. Mo ni ang pinaka-importante nilang balaod nga ilang gikuanan, gisumban. So if we're going to implement it, kay to tell you that honestly, ang during sa ato ang investigation during the FPIC, ingon ang taga NCIP province nga ang ancestral domain kuno sa mga subanan is makatag-iya sila. Sugod pa sa una is kung itudlo niya yang simod siya tag-iyaan na. So imagine nimo unsaon pagtudlo sa simod siya tag-iyaan na. Una kadako lang property. Now, ato naghihimo to protect them because maabot man yung panahon mo bitaw nga natingala ta nganong nana sila sa mga lagyo far-flung nga mga mountains nga pagangala nga subanon dapat sila sa suba. But because of the discrimination, but because kay namo gani sa characteristics nga maulawon, nagkataas sila because maulawon, kanang isa ganagubot, kanang hilumon kay ni sila nagkasaka. The law is there, the EPRA law is to protect them nga di na kinahanglan pa mo go further. We will provide you with the ancestral domain. Go take care of this. Kami na bahala. The moment gina ay mo enter din ha nga mga infrastructure nga dili gikan sa subanan, it's the time for the LGU to exercise his regulatory powers. So, the LGU will be there to protect you, to give you your rights, to know your rights, and to augment your livelihood and opportunities using the ancestral domain nga kamo gihapon ang tagiya. So with that, I think the tanan nga interested nga mga investors who wanted to really be part sa atong economic o tourism activities din ha kay gwapo gyud ang area, the climate, the view, the unsa ka rich ang atong soil din ha nga lugar, we could help you invest and we could help you kaning tawag ana fulfill your dreams nga naamay mga kuan nila possible nga mga projects, but with the help sa LGU, with the help of the Subanon, I think we could be partners for a brighter future sa ato ang ancestral domain o sa atong community. Alright, thank you. Thank you very much.